Alright, so magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong may napili na ang ating Pangulo sa PBBM na magiging next PNP chief. Diba? Kaya lang ho, para sa akin, sana hindi po si Nartates ang susunod na chief PNP. Bakit? Okay, bakit? Yun ang magandang tanong dun eh. So ito po yung 5 na mga lumulutang na pagpipilian ng ating Pangulo na tingin ko naman naging basihan ng Pangulo natin sa kanyang ginawang pagpili. Diba? Naalala ko tong ating SILG, nagsalita na nga sinabi na nga niya, nagkausap na sila ni PBBM at meron na raw itong kami. Meron na siyang napili, pero hindi na clue. Yung clue. So, napanggit pa sa inyo kung sino napili? Oo, napanggit sa akin. May hit pa kayo kung sino? Pulis siya. Pulis yung clue ha, pulis yung clue. What do you make of the choice? Excellent choice. Excellent. Very qualified, very dynamic, good track record. Okay siya. Long term, short term? Good track record. So ibig sabihin, hindi na persona non grata. Si General Torre na persona non grata yan di ba? Dati na persona non grata siya dahil po sa sa panghihimasok sa politika. So ang ginawa nung City Council, persona non grata siya. Yun naman, nabasa ko yan nun Okay? Pulis siya. So, kaya nga. So yun lang. Ayaw talaga niyang sabihin kung sino. So basta police, no? So tingnan natin. So, wala pa naman sinasabi. So tayo umaasa lang tayo si General Torre, 'di ba? Ngayon, bakit po naman natin nasabi na hindi dapat si Nartates, 'di ba? Sabi nga dito nung pinangalanan. Sabi niya, if not Torre, watch out for General Nartates. Close in ni Aimee, Ilocano, but a lot of my friends in Ilocos Norte are not fond of him. Nartates is on the top 5 in seniority. Ilocano po, taga Ilocos po yung Ilocano po yung nagsabi sa akin nito. Now, wala naman akong pakialam kung saan manggagaling na probinsya yung magiging chief PNP. Ang sa akin lang dito, wala po dapat na may impluwensya ni Aimee o ni Duterte. Okay? Dapat talaga pure yung loyalty kay PBBM. Paano po natin masasabi yon? Napatunayan niya na dapat yung kanyang sarili na he can carry out orders by the President, by the administration, diba? By his superior, kahit na po sabihin pang pwede kang mapakulong. Kay Torre, nakita natin, kinuha niya yun. Diba? Kinasukasuhan, yun nga lang. Sabi ko nga, pwede lang. But it doesn't mean mangyayari talaga. Diba? So hindi niya walang kinakatakutan talaga. Walang pa eme-eme na iniisip na putya. Gusto ko lang namang magretiro. Diba? I don't think so. Na kasi pwede namang hindi pairalin po yung seniority. Pwede namang hindi. Option ng Pangulo yan na gano'n ang gawin. Pero sa akin, ayoko lang na, again, kasi ang inaalala ko lang rito kay Nartates, baka mamaya, no, si Imelda ang mag-endorso kay BBM na sabihin na, anak, ang i-appoint mo ay si Nartates. Kasi, naging chief of police yan dito sa Ilocos Norte, Ilocano. Nako, patay tayo. So dapat malaman ng ating Pangulo na yan close kay Aimee Marcos sa kanyang hudas na kapatid. Okay, so tingnan natin to. So si Melencio Nartates, Jose Melencio Nartates, he's a 3-star general. Okay? Parang 54 years old ito Pero puro yung mga yan, 1970 pinanganak yan. Kung daw nagkakamali itong mga to. Si General, kaya lang, nagkakaiba-iba lang sila ng buwan.
Kay Torre, Marso ito, March 10 yata ang birthday nito. So, pag siya ho ang na-appoint, isang taon na lang ang kanyang ipagsisilbi bilang Chief PNP. Pero pwedeng i-extend ni PBBM. Kasi yun mandatory retirement niya yun eh. Nila 65 ang nila eh. 65, 56 ang mandatory age nila for retirement. Pero tingnan nyo, 3 po dito. So si Nartates Jr., si Banak, at eto pong si Okubo, ang mga 3-star generals. Okay? Yung mga yan. Si Aberin at saka si Torre, ang mga 3-star generals. Yan. Pero pagdating po sa edad, hindi ho nagkakalayo itong mga to. It's just a matter of months lang. Merong hindi pa nagbe-birthday, merong sa August pa magbe-birthday. Oh. Yan. Pero para sa akin, total, nagkaroon na rin tayo ng president. Second presidents, nung panahon ni Erap, ang presidente natin, pinili si Ping Lacson despite maraming mga mista ng mga senior pa kay Ping Lacson. Diba? Tapos, nung panahon ni Duterte, ganun din kay Bato de la Rosa. Tumalon din si Digong. Option po kasi ng Pangulo yan. Diba? Kung sino yung sa tingin niya na magiging loyal sa kanya, number 1 yun, tapos may kakayanan sa trabaho. And after all, lahat yan may kakayanan. Lahat yan. It is just a matter of loyalty ang importante rin doon. May kakayanan niyang i-recommenda ba ng PNP yan? Diba? Proving yung mga track record nila, sa pag-aaral nila, sa performance nila sa kanilang trabaho, sa pag-handle nila, yung kanilang leadership skills, proving yung mga yan. Kaya nagkataon lang talaga sa panahon ngayon ni PBBM, etong si General Torre, ang talagang sumikat, kasi buong tapang na ginampanan niya yung kanyang trabaho ng paghuli kay Kibuloy, kay Duterte, di ba? Ilan na po ba ang mga nagtangkang humuli nung Kikibuloy? Diba? Nakakatawa nga yung taga-NBI eh. Balik-balik doon. Yung ibang mga taga-PNP, pabalik-balik until nai-assign na doon sa PRO 11 si Torre. Diba? So, saka na-carry out yun. Bakit? Yung iba ho kasi takot. Kaya hindi magawa ng maayos yung trabaho nila. Takot na baka mabalikan, baka makasuhan. So kung yun ang kinatatakot nila, di ba? Kabisaduhin nila yung batas. Siguraduhin nila, alam nila yung batas. Para alam nila hanggang saan ang kanilang boundary. No. Anong ginawa ni Digong? Di ba kinasuhan si Torre? Oh, absuelto. Hindi nga nakatungtong ng korte yung kasong isinampa. Oh. Kasi may basihan. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Ilan na yung nagtangkang umaresto kay Kibuloy, lahat po sila umuwing nakangiti. Pero bigo. Bakit? Diba? Then nabalita rin yung NBI, tumatanggap din pala naman ng biyaya. No, kung anong mga donasyon yun galing sa KOJC. Diba? Ang pangit. Oh. Kaya para sa akin, si Torre, kahit na si Torre po, 1 taon lang ang maipagsisilbi niya na maging Chief PNP. Okay na rin yun. Kumbaga, bigyan ng pabuya na maganda ang naging performance na maganda nito ni Torre. Diba? At saka ito pong si Nartates, mga kapatids, napakabata pa to. 54 years old lang to eh. Torre 55 eh. Diba? 55. Siya 54. Kung siya yung mapipili ni PBBM, siya yung may magiging pinakamahaba na ipaglilingkod bilang Chief PNP. Ibig sabihin, may time pa para kay Nartates. Di ba? So dapat paunahin dito si Torre. Okay? Na-prove naman na. Ano pa ba magiging question doon? Diba? Na-appreciate ng maraming Pilipinong ginawa ni Torre. Of course, nakiliti niya rin ang utak ng mga kumakalaban sa kanya na hindi siya dapat ismolin dahil kaya niyang gawin yung bagay na hindi nagawa ng ibang mga opisyalis ng PNP at maging ng NBI. Sipin nyo, 2 bigating tao na nahuli mo. Diba? Trinabaho mo. Oh. Tsaka maganda to. Pag siya yung Chief PNP, diba? Mahuhuli. May huhulihin pa siya eh. Huhulihin pa niya si Bato tsaka si Bongo. kahit na si Bato de la Rosa tumira sa Senado,
Sigurado ako, dudukutin niya yan dyan sa Senado. Babantayan lang yan na si Bato de la Rosa, dumungaw. Pagdungaw nito ron sa gate ng Senado, kalagkad yan. Diba? Lambat na makakalawit talaga yan. O kaya oras na magsara yung session ng Senado, nako, yari ka ngayon Bato de la Rosa. No. Diba? Maaaresto ka. Talagang isusuko ka talaga. Dahil hindi naman siya pwedeng tumira doon forever eh. Kapag walang session, pwede po silang arestuhin. Diba? Ay nako. Okay, so alam nyo na ha kung bakit ayoko si Nartates. So, pag si Sara na presidente, sige lang. Ang inaalala ko lang talaga, baka siya ang inguso ni Imelda at sundin ni PBBM, di alana, good luck na lang, tignan na lang. Di ba? Talagang titiisin ni PBBM yan unless si Baki niya ng maaga.